Today. So DLSCS Batch 13 Class 69. Ladies and gentlemen, let us welcome the DLSCS Batch 13 Class of 1969 graduates and their teachers.
Estrada, a member of DLSCS Batch 13, Class of 69. Sa ngalan ng Panginoong Jesucristo, kami po ay nagkakatipon ngayon at malaking pasasalamat ang aming iniaabot sa inyo, Panginoon, sapagkat sa loob ng 50 taon, kami po ay nagkasama-sama muli at nagkita-kita. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng iyong patnubay at paggabay sa lahat ng aming gawain, sa aming paglalakbay, magmula ng kami ng kapit hanggang sa kasalukuyan. Hindi niyo kami pinababayaan. Niluluwalhati namin kayo, Panginoon. At ang pagtitipong ito ay nihandog namin sa inyo. Unang-una sa inyo, pangalawa sa aming mga magulang, pangatlo sa aming paaralan, sa aming mga guro na narito ngayon, si Ma'am Priscilla, at saka sana po nandito pa rin yung iba naming teacher. At ipinagpapasalamat din po namin ang presensya ng bawat isa ng mga batchmates 69. At sinasama po namin ang lahat ng aming mga gawain, ang aming mga panantunan sa buhay, ang aming pamilya. Saan man kami nakarating ngayon, ang anumang estado ng aming kalagayan sa buhay. Ito po ay inyong kalooban, ito ay inyong grasya, biyaya. Hanggang ngayon, ang biyaya ng buhay, ang biyaya ng kalakasan. At ngayong araw na ito, gusto rin namin alalahanin ang aming mga kaklase na nauna na, kaya manawaring sila ay nasa mabuting kalagayan. Ganon din po si Miss Santos Urbano, na siyang aming pinuno ng De Los Santos Urbano Community School. Kung hindi dahil sa kanila, walang paaralan na aming pag-aaralan at makakatapos kami. The year 1969. Tama-tama ngayon, April 12. Ito ang kaarawan ng Batch 69 for 50 years, golden years, na sa aking palagay at sa aking paniniwala, naging masagana at naging mabunga sapagkat ang mga nagtapos ay naging matagumpay sa kanilang tinahak na pamumuhay. Ang mahalaga po, Panginoon, ay ang kasalukuyan at ang hinaharap ay nililisang namin sa inyong kalooban. At ang mga nakaklase rin namin na namayapa na, at yung mga kaklase rin namin na sa ngayon ay hindi nakarating sa maraming kadahilanan. Special mention po si Manding, si Armando Bernardo. Sana naman po ay gumaling siya kaagad sa kanyang operasyon wherever he is. Ganun din po ibang mga kaklase namin wherever they are. Please continue to keep them safe from any harm as each one of us here. Nilulog ko rin po ang intensyon ng bawat isa sa amin at ng Batch 69. Kahit manawari hindi ito ang una, kundi masundan pa po ito ng mga pagtitipon at magkasama-sama kami, magkita-kita kami muli. Hinihiling namin ito sa ngalan ng Panginoon Jesucristo. Amen.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. So far, we have to project the lyrics of the song, pero meron pa kasing technical problem. But for the meantime, you can check your program po, yung inyong pong maliit na program. Nandun po, indicated po yung inyong pong lyrics ng ng inyong alma mater song. Alumni, tanda pa po ba, ma'am? Carry pa. Okay. So, tingnan niya natin. Ready? All hail. Ready? Sing! Hail to thee, De Los Santos Community School, our alma mater dear. Kanta kayo. We will die noble. We bless our hearts and souls to thee, O gem we love so dear. We'll praise and honor thee, Alma Mater, forever true. We'll praise and honor Alma Mater, forever true. Morning! Good morning! Okay, so check natin. Pwede ba pumalakpak lahat ng magaganda today? Yung mga magaganda muna, ang mga girls. Wow! Okay, syempre palakpakan niyo rin po si Ma'am Priscilla nandito ngayon. Good morning! Okay, so check natin kung gising na kayo. Heba! Lasing po ba kayo? O, dito tayo. Ready? Heba! Hindi pa ito malakas. Already, dito tayo sa mga other friends. Hep, hep! Hooray! Hooray! Ready? Hep, hep! Hooray! O, yung mga bisita. Hep, hep! Ang galing. Okay, sige. And once again, my name is Olga and maraming salamat for inviting me. So this time, mukhang ready na ang lahat. Let us now hear the welcome address of the head of the GAR Organizing Committee, your very own Mr. Edgardo Zapra. Welcome to all of us. Today is the exact day of our graduation in 1969. So I want to call this a celebration and a commemoration of that event. So while we should be happy that we are here now, we should be more happy if we'll have another reunion. Bukas ba? Bukas na ulit. Yes. Mamaya pag-uusapan natin sa public forum and everything. Okay. I hope this is 2 years in the making. Kung isasama pa yung mas nauna naming pag-uusap na 2013, mas mahaba pa. Pero the fact that we really started planning for this in April of 2017, so eksakto 2 taon niya yun. And I believe that this will be a successful reunion for all of us. Thank you. Akala ko naman pahahabain pa ni Sir. Okay, sige. Sino ba yung mga first time na umattend po ngayon? So how do you feel? I think I feel so happy and blessed that I was able to attend this meeting. Oh, di ba? Sobrang happy kayo kasi at meron sobrang happy kasi may bago kayong dumating na classmate. Look at the back. Ayun pa po isa. Si Mr. Hill tsaka si Mr. Jose, it's your first time to meet your friends again. After how many years? 50 years? Seriously? Gaano po kayo kabata ngayon? 67. Oh, ilang taon na lang? Bingo na po kayo, 67. Okay. So, ready? So, ganito po, we have our introduction. So, kasi may mga friends po kagaya po ni Sir Hill, tsaka ni Sir Jose, ngayon lang po kayo nakita ulit. Or let's say, yung ibang mga classmates po ninyo around 5 years or 3 years ago, nakita-kita kayo ulit. So, while waiting for the program, were you able to recognize all your classmates? If not, this is now the chance to know them and a little more about themselves. Especially in the in the 50 years that you don't see each other. Each one will come up here sa stage po as I call your name. And of course, kaya na pong mag-appear sa screen.
Kaya na. Okay, pakitignan po ito ha. Say a little about yourself using the guide that you can read in the monitor. Dito po sa harap. Let me say an example by introducing myself. So, syempre, dahil wala naman po akong wala po akong asawa, binata po ako. Binata po ako. Habwanan lang po ng misis ko ngayon. So, dito ako nabagsak. So, single. So, ako ay si Olga, na nanatiling single since birth, 33 years ago. Sa kasalukuyan, ako ay naninirahan sa Bukawi, Bulacan. Ang masasabi ko special na nangyari sa aking buhay ay, when my family accepted kung ano ako ngayon. So that's it. That will be the essence of my answer. Thank you very much. And I thank you. Ganun lang to ha. So for the married ones, pwede niyo po sabihin ako ay si. Please state your name. Gusto niyo po banggitin niyo po yung pangalan ninyo nung inyong school days. Tapos idugtong niyo po ngayon yung current surname po ninyo, okay lang po yan. At ang aking naging asawa ay si, kung nandito siya, or kung gusto niyo pong sabihin, it's better. Nagkaroon kami kung ilan po yung anak ninyo. Sa kasalukuyan, kami ay naninirahan kasi I believe most of you guys kasi nasa Manila na po or wala na po dito sa Angat. So this is your chance to introduce yourself. Tapos, ang masasabi kong espesyal na nangyari sa aking buhay ay depende na po sa inyo yon. Kung kayo po ay nakapag-travel goals na here and abroad, kung kayo po ay nanalo sa loto, basta something special po, para maging remarkable po yung inyong anniversary or inyong reunion event ngayon. Sabi nga ni Sir kanina, malay natin, magkaroon kayo ng another reunion, di ba? May sumagot pa nga na isa kanina, si Sir, yung gwapong-gwapong may bigote. Yes. Sabi niya, another 50 years pa. Sabi ko, okay lang naman. Basta kaya. Okay? So, siguro ready na po tayo. May mga single pa po ba dito bukod kay Sister Julieta? Meron pa po bang binata at dalaga dito po? Sino po? Wala na bang single? Okay, let's start with, of course... Una-una sa lahat, ibig ko kayong magbigay ng magandang umaga, lalo na sa mga bisita at sa aking guro. Ipakikilala ko sa inyo ang aking sarili, marahil yung iba nakikilala ako, yung iba hindi dahil tumanda na ako. Ako si Maura Beltran, na nakapangasawa ng taga Batangas at nagkaroon ako ng isang anak, na siya din ang ama. Sa kasalukuyan, of course, kasi yung iba, di ba, may anak, iba ama, di ba? Hindi, yung ama ng anak ko, hindi yun. So, ano pa? Sa kasalukuyan, ako ay naninirahan sa Canada. Ay, mali. Ako ay nakatapos ng college sa hindi pala kasama yun, di ba? Pwede rin. Nakatapos ako ng college sa FEU, Bachelor of Science in Commerce, majoring Economics. After that, nakapagtrabaho naman ako sa insurance company for 5 years and then nagpunta na ako ng Canada. At doon ko nga nakilala yung kasama. At, sorry. Ano pong espesyal na nangyari po sa inyong buhay? Ang special na nangyari sa aking buhay ay ako ay nagkaroon ng isang anak at the age of 42. My doctor told me that I'm very lucky because no miscarriage, no isang anak sa iba, ganon. O ano pa? Wala na? Okay na po. Okay, thanks. How do you feel? Nakita niyo ba yung mga classmates nyo? Ha? How do you feel? Nakita niyo sila ulit? Ang gaganda nila. May tumanda, may bumata. May yumaman, meron ding ewan ko. Maraming salamat, ma'am. Palakpakan mga sa from Mamora. Thank you so much. Good morning po sa inyong lahat, classmate, and tsaka si Ma'am, Presi. Good morning po. Ako po, kilala niyo naman ako si Flor de Lisa Kunanan. Ngayon, Kapuno na. Naninirahan ako sa Quezon City. Nakatapos din ako ng pag-aaral sa ngayong school, PUP na ngayon. Tapos nagtrabaho ko sa kay Lucio Tan Group as a chief accountant. Tapos ang anak ko, bali 4, kala yung isa, namatay na yung pangatlo. May aneurysm din kasi yun. Ano pa ba sabihin ko? Ano pong espesyal na nangyari sa inyong buhay? Masaya. Di kasi marami akong hawak na ngayong asosasyon. Nag-enjoy ako. Oh. Tsaka active ako sa political ng
ng mayor sa amin sa Quezon City, kay Joy Belmonte. Tsaka sa simbahan, active din ako. Yun ang ano ko. Si Ma'am Florinda, parang siya ang muse ng inyong batch. Parang kayo po ang muse. Hindi po kayo ang muse, escort po. Parang kayo po ang muse, ma'am. Parang ang fresh-fresh niyo po. Yes. Ready na po kayo to introduce yourself, ma'am? Okay. Ladies and gentlemen, palakpakan once again, ma'am, for Ma'am Florinda. Hello, magandang umaga sa lahat. Mga bisita namin, mga teacher natin, Ms. Bernardino, mga kaklase namin. Ako si Florinda Filoteo. Ngayon ho ay Florinda Dalmasio na. Ang aking asawa ay si Adolfo Jr. At nagpapasalamat ho ako sa kanya kasi naiwan siya doon sa New Jersey kasi po hindi niya pwedeng iwan yung aking apo, wala pong susundo sa school at wala pong magpapakain sa aking apo. Very supportive ho ang aking mister. At nagkaroon ho kami ng 3 anak, dalawang babae na sila ay nurses, 2 nurses, saka isang, ang bunso ay sa lalaki na sa X-ray. At kami naninirahan sa New Jersey. At ano po? Nagpapasalamat po ako sa lahat sa Diyos. Sa lahat po nagpapasalamat ako sa Diyos. Yan ang pinakauna kong lahat po binigay niya sa akin. Lahat po ng blessings. I thank God for that. Ako po ay retired na since 2015. Meron po akong 8 grandchildren, 7 boys and 1 girl. Wala na. Okay. Salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat pa, Ma'am Florinda. Moving into our next, we have Ma'am Lolita Francisco. Good morning sa inyong lahat. Palapit po ng mic. Good morning sa inyong lahat. Kay Ma'am Presi. Ako ay si Lolita Francisco. Ang aking napangasawa ay si Eliazar Serva. So ngayon ay Serva ako. Kami ay nagkaroon ng 2 anak na lalaki. Kami ay nakatira sa Manila. That's all. Thank you. Thank you po. How about, ma'am, our next, we have... Sir, gusto niyo po ng kape? Kami ng Barako, galing Batangas. We have Ma'am Rebecca Gabriel. Umaga pala sa inyong lahat. Ako ay si Rebecca Gabriel Yero ngayon. Ang asawa ko ay si Norberto Yero. Kasalukuyan, hindi ko siya kasama dahil nasa abroad siya ngayon, nagtuturo. Kami ay may 4 na anak, 2 babae, 2 lalaki. May ako kong 14. Meron na akong 2 apo sa tuhod. Sa aming magkakaeskwela, ako yung pinakamaagang nag-asawa sa kanila. Ninervous ako. Ano? After? Oo nga, after. After graduation po. Kasi nag-asawa ko, kinasal kami, May 25, 1969. Kaya sa May 25, golden na namin, golden wedding. Pero walang mangyayari. Sa kasalukuyan, nakatira kami ngayon dito sa Sampaloc, San Rafael, Bulacan. Kasalukuyan, hanggang ngayon, 1974, nagkaroon na kami ng negosyo ng mga boxes. Hanggang ngayon, negosyo pa rin. Wala na. Maraming salamat po. Ma'am, yung ano ko po, oo. Alikod po ng kamay, ha? Next po, we have Ma'am Cecilia de Guzman. Good morning po sa inyong lahat, sa aking mga klase. Ako po si Cecilia de Guzman Cabrera. May asawa, may 3 anak. Ako po ay nakapagtapos sa Family Clinic School of Nursing. Ako ay nagtrabaho sa Malacanang
Malacanang Hospital. Ano po ang special na nangyari po sa inyong buhay? Pagka-graduate niyo po ng pagiging nurse. Bukod po sa maraming pasyente po, ano pa po? Ay. Gusto niyo po ng tranquilizer? Next, we have the beautiful, ang napagawa po, Mr. Celso. Ang umaga sa aking lahat ng mga kaeskwela rito. Ako si Celso de Guzman. Hiwalay ako sa una kong asawa at nagkaanak kami ng 4 doon. Lahat sila nasa LA. Ngayon, nung ako naman, kinuha sa LA, hindi ako naman nakatagal doon. Dahil parang ako may sakit na balisa. Nagtiyaga na lang ako magsaka rito sa atin. At sa aking kalungkutan, humanap ako ng isang makakasama sa buhay. Noong 1961, inilabas yung aking isang poging-poging anak na napakaputi. Halika nga anak dito, pakilala kita rito. Halika na anak. Halika na, baby. Ayan na po, nagkita na po sila after 25 years. Ito ang aking pinakamamahal na bunso. Oh, salita ka. Sabihin mo, magandang umaga. Oh. Yun lang ang aking masasabi at sana magkita-kita pa ulit tayo sa susunod na reunion. Yay! Maraming salamat, Mr. Celso. Thank you, baby boy. How about Mr. Manuel Hermogenes? Tawagin ko po si Mrs. Ma'am, asa po si Mrs.? Kinakabahan po kasi siya. Nakuha niya po yung jackpot. Ganun talaga. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po yung misis niya, Delia Hermogenes. Ayun pong dalaga ko, Delia Pagsanghan. Kami po ay nagkaroon ng 4 na anak, pero namatay po yung isa. Kaya 3 po yung natira. Sa pagpapala naman po ng ating Panginoon, maayos po sila. At nasa abroad din po, pati yung aming 2 apo. Masaya naman po kami, kaya lang si Manuel po, madali po siyang nagkaroon ng sakit na yung nakakalimot. Kaya po, kailangan yung alalay ko lagi. Marahil po, yun yung nakuha din niya sa kanyang pagtatrabaho. Kaya sabi ko sa mga anak namin, tayo naman ang magsisilbi sa kanya. Yun lang po at masaya naman po ang aming pamilya. Salamat po. Thank you so much, ma'am. I see the love, in fairness. Super heart ko talaga yan. Si Ma'am Eufrosina. Hello po. Kayo po yun, ma'am. Silo po kayo. Mga babies, pa-dim ng light ng onte. Good morning to all of you, my dear classmates. Ako si Eufrosina M. De Leon. Reyes pala. Reyes na ako ngayon. Nagkaroon ako nag-asawa ako ng 1974. Nagkaroon ako ng 3 anak. 2 boys and 1 girl. But my bunso is a lady, ano ba yun? Babae. She is now passed away. 2 years na siyang patay nung March 5. She worked in abroad. But 2 years contract, she got 6 in abroad. But then, gumaling siya na pinagaling. But then, nakauwi na siya dito. Then, back na ulit siya sa mait. Yung sakit niya bumalik. Ano yan? Kasi pinuwesa yung sarili niya. Nagkumuha siya ng sideline.
nagtatrabaho siya sa, ano lang, sa malaking kumpanya, like SM, ganun. But, ang nabasa ko nakita ko na siya, but ano na, yung, ano na siya, improve. Naging ano na siya, yung, tawag doon, supervisor na siya. Kaya, pag naalala ko siya, ay ako naiiyak. Because she is the only girl na anak ko siya. Then the other two boys, the one is also in Jeddah. 4 years na siya ngayon. Ngayon, ngayon naman, akong masishare sa inyo, kahit na anong inyong maging sakit, if you have faith in God, ano ba yan? If you have a faith in God na matibay na faith sa God, kahit na anong sakit nyo, malala, ano, basta you have a faith in God, it will be lost. But my daughter, I help her to, kasi nadanasan ko na sa buhay ko, ako'y gumaling with the help of God. Then ano, yung bang gagaling siya, pero nadaig ng bad evil. Then siya, namatay na siya. Yun lang. Thank you. Maraming salamat po, Ma'am Eufrosina. How about our next, Ma'am Teresita De Leon? Morning to all of you. Ako nga pala si Teresita De Leon. Now I am Teresita De Elo. So, nagkaroon ako ng 3 anak. Ano naman, tapos naman po sila lahat. Tapos, ako po ay kasalukuyang naninirahan ngayon sa Sariaya, Quezon. So, malayo ang aking nilakbay bago, Ay, ako po ay tuwan-tuwa nung dahil ito po ay minsan lang mangyayari sa buhay natin. Kaya, kahit po malayo, naging malapit sa akin, pinuntahan ko po talaga itong aming reunion. Yay! Kahit po, ay talaga pong pinilit kong makarating dito para naman makita ko po ang lahat ng kaklase ko. Kasi siyempre, lalo na po si Presi, namimiss ko talaga po siya. Dahil po siya ang aking best friend noong high school kami. Sino po is best friend po Si ninyo? Priscilla Santa Maria. Ayan. Opo, pairs. So, ako po ay nagtapos ng Bachelor of Science in Nursing. Nakapagtrabaho sa abroad, pero minalas po at inabot ako ng giyera sa Kuwait. Naka-experience po ako ng giyera sa Kuwait. Kaya kasi talagang mahirap, pero nung ako nga ay umuwi, may sakit akong pneumonia. Gawa ng hindi ko po nakayanan yung init at lamig doon. Tapos ngayon, kasalukuyan pa rin po akong nagtatrabaho as part, visiting lang ako kasi ako ay, pensyonado na, yun ba. So, ayun, nagtatrabaho po ako ngayon kasalukuyan sa St. Anne College sa St. Anne College Incorporation, doon po sa Lucena City. Yun lang po. Maraming salamat. Layo, ma'am. Okay, maraming salamat, ma'am. Moving on to Ma'am Benedicta Lopez. Hello, ma'am. Magandang umaga po. Ako po si Benedicta Lopez. Protesta na po ngayon. Lagi na po protesta. Kasama ko po yung mister ko si Johnny. Sa lahat ng meeting, very supportive po. Wow. Meron kaming 3 anak, puro may asawa na. At ang libangan ko po yung mag-alaga ng apo. Ilan po apo niyo, ma'am? 6. 6. Pero 2 sa bahay. Graduate po ako sa PUP and nakapag-retire na ako sa DPWH Administrative Officer. At ngayon po very busy ako sa simbahan namin as head ako ng Commission on Social Action Service. And then, nagwo-work din ako as CWL Diocesan, buong Bulacan, umiikot po ako. Yun po yung aking gift kay Lord, mag-serve sa kapwa. Ayun mga aking achievement. Thank you. Maraming salamat po. Now, moving on to Mr. Aquilino Mangahas.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako nga pala si Aquilino Mangahas, na tiling single pag nasa labas ng bahay. Pero pag nasa bahay, nandito ba ang misis ko? Sino po si Graduate din Mrs.? siya Nandiyan po ba? ng De Los Santos Community School, si Emilita Cruz, nung dalaga. Kami po ay nakatira sa Tabok, Gat, Bulacan, at ngayon, isa ng retirado, tulad ng iba, jobless na rin. Wala nang trabaho. Umaasa na lang siguro baka sa suporta ng ng mga anak. Dahil maliit lang naman ang pension. Ako ay nagtrabaho noon. Inubos ko ang aking yung lakas at karunungan sa pagtatrabaho sa isang malaking bangko. At siyempre, dahil sa bangko na yan, ang pinakamagandang nangyari sa aking buhay, napag-aral ko yung aking 4 na anak, kaya nga medyo pa naman sila ngayon, okay na ang kanilang buhay, at hanggang ngayon ay sumusuporta pa at siyempre nag-aalaga sa mga apo. Yan ang pinakamagandang nangyayari sa aking buhay. Salamat sa inyong lahat. Maraming salamat po. Thank you so much. Okay, how about our next Mr. Pascual Manuel? Good morning sa lahat. Hindi, yung misis ko sa pinakamaganda nangyari sa buhay ko yan. Ako ang inyong classmate, si Pascual Manuel. Nagtapos bilang isang merchant mariner sa PMI Colleges at isang official sa barko. After 18 years, ayoko na. Kasi nag-business kami ng misis ko na trucking. Nagkaroon kami ng 4 na anak. Wala na dito sa ating bansa. Kaya kami 2 na lang mag-asawa, magkasama sa bahay. Yung pala, darating ang panahon na ganun talaga. May mga anak kayo, mawawala sila lahat sa piling mo, at kayo rin 2 ang magsasama. Kaya kaming mag-asawa, ang pinaka-special na nangyari sa buhay ko, nung mapangasawa ko ang asawa ko. Andiyan mo ba si Mrs.? Andiyan. Pwede mo ba makita si Mrs.? Ayo. Ayan. Naku, ma'am, inibitahan po kayo dito sa harap. Yan ang misis ko, Ano ba pangalan ni Mrs.? Rupina. Ma'am Rufina? Dito po tayo sa harap. Ilan taon po kayo magkasama ni Sir? 41. Napagdaanan niyo po lahat yung 41 years na yon. Napagtiisan niyo po. mo. Wow, ang haba po ng pasensya niyo, Sabi nga ano daw ako pwedeng patayuan ng rebulto. Monumento, parang gano'n. Monumento. Saan niyo po gusto ilagay? Kahit sa harap ng bahay. Ang toring, no? Para Villa Manuel, parang gano'n. Pwede rin. 41 years po kayo together. Kailan? 41, ikaw pa po nagtiis, ha? Sir, kailan niyo po huli nalikan si Mrs.? Ay, hindi na. Hindi na. Gusto po nilang makita. Gusto niyo practice muna po tayo. Para magbago po yung pananaw niyo. Wala pang chik-chik man lang, sir. Sige na nga. Ay, ayan. Ayan kayo na po bahala magtuloy mamayang gabi. Para lang tayo masaya, kailangan tayo magsaya talaga. Yes. Hindi, thank you. Thank you so much. Wala pa ka po, Mr. Manuel. Maraming salamat po. How about our next? Sino kaya? Ma'am Alta. Morning, sagot. Morning. Okay. Ako po si Alta Santa Maria, Mrs. Averion ngayon. Ang napangasawa ko taga Alaminos, Laguna. Ang Carlo J. Caparas ng aking buhay kasi po kulot po siya na may bigote. Walang di matatawaran. Nagtapos ako ng PSBA right after graduation sa De Los Santos. Pero pagka-graduate natin sa De Los Santos, hindi mo na ako pinag-aral ng tatay ko kasi mahigpit si Dada nung araw
So, nagpahinga ako bago ako nag-college. So, after that, sabi ko magtatrabaho ako. So, pinag-aral din naman ako. So, ako yung unang nakatapos sa amin. All throughout, ako din yung nagsunod-sunod yung mga kapatid ko na pag nakatapos yung isa, paaral ng isa, susunod ng isa, ganun. Ang pinaka-ano kong na special na, o hindi naman special, kundi pinagpapasalamat ko na kasi wala kaming anak. So nadidinig ko. For 30 years, ang pinagpapasalamat ko, magkasama pa rin kami ni Resty hanggang ngayon. So, titingan lang kami sa bahay, mga ganun lang. Kasi nagpe-pension pareho kahit kaunting pambili ng gamot. That's it. Maraming salamat, Ma'am Alta. Next, we have Sir Ed. Kayo na po susunod. Ma'am Priscilla. Good morning po sa inyong lahat. Ninenervyos ako, hindi ako sanay magsalita. Wala pa pong jackpot round. Huwag muna po kayo nervyusin. Ako si Priscilla Santa Maria Mendoza. Ang aking asawa ay si Lauro Mendoza. Hindi po ako nakapagtapos ng college, nakapag-aral dahil walang pera. High school graduate lang po ako. Pero awa naman ng Diyos, sinuwerte ako sa aking pag-aasawa at ang pinakamaganda pong nangyari sa aking buhay, nagkaroon ako ng 2 anak at mabait na asawa, magandang pamilya. Yun lang po at may 4 akong apo. Sa University Hills, Caloocan po ako nakatira. Yun lang po. And I thank you. Ay, taray. Nandito po yung script nyo. Saan pa dito? In fairness, ang ganda nyo. Tapos ang gwapo po ni Sir, ha? Yung po tinatawag na tinadhana ng langit. Salamat sa inyo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Pepito Hernandez, Peping for short, at kasama ko ang aking minamahal at nagmamahal kong kabiyak na si Consuelo Hernandez, Connie for short. Kami po ay nagkaroon ng 4 na anak, 3 babae at 1 lalaki. Pero sa hindi inaasahan, namatay ang 1 anak kong lalaki at nagkaroon po ng tinatawag na sakit na Down syndrome. Nagbakasakali po ako na magkalalaki sapagkat sa edad na 43 ay binigyan naman po kami ng 1 anak na lalaki pero namatay po. Ako po ay nakapagtapos ng pag-aaral sa FEU, nakakuha ng kursong Bachelor of Science in Pre-Med, pero hindi po nakapagpatuloy sa medicine sapagkat kinulang po ako ng 1 semester ng ROTC. Kaya po, nagdalawang isip ako kung pagpatuloy ko na mapasok sa kursong iyon. Pero kaya nga po, hindi na ako nagdalawang isip ako na wag na. Ang nangyari po ang pinakamahalagang pangyayari sa buhay ko, ako po ay naging lay ministers for the past 18 years sa aming parokya ng Newgan. Pero sa ngayon, hindi na po active sapagkat medyo senior na. Ako po ang kauna-unahang lay minister sa aming parokya. Kaya po, marang salamat po at tayo muli ay nagkatipon-tipon sa ating napaka-importanting araw na ito. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Pero kagaya, Ma'am Connie, wait lang po. Apo. Nakita niyo po yung ginawa kanina ni Mr. Manuel? Alam niyo na po, sir, ha? Ready po? Siya po yung babae. Kailangan kayo po kikisa kanya. Ay. Ang tagal niyo po dumapo. We'd like to say good morning to Mr. Rick Santos. Magandang umaga po. Palakpakan, guys.
Next, we have Ma'am Mirna. Good morning po sa ating lahat. Ako si Mirna Mendoza Cruz na ngayon. Nagkaroon ako ng 5 anak. Awa ng Diyos, okay naman lahat. At ngayon, kasalukuyang nakatira sa Malolos, Bulacan. Dahil na lang sa mga anak, okay naman ang naging buhay na. May maintenance. May maintenance na nagagamit. Yun lang po at salamat. At dahil po dyan, nandito po yung Losartan. Thank you very much. Moving to Mr. Melencio de Mesa. Morning to everyone. I know you know me already, no? Hindi, ngayon po ako ay sobrang natutuwa dahil sa pagsisikap ng ating mga klase ay naging isang reality itong ating GAR, no? Grand Annual Reunion. Gayun din naman, pinaunlakan ng ating dalawang former teachers ang pagtitipon ngayon sa katauhan ni Ma'am Presi at ni Mr. Santos, Ricardo Santos. So, lubos ang ating kagalakan sa bagay nito. Actually, ako po ay hindi naman sa nakatapos naman po sa pagsusumikap ng mga magulang at ng ating sarili. Nakatapos ng BSc Accountancy and Management. And pinalad din naman together with our classmates here, no? I think patyata kami na PPA, you know. Kaya lang masyadong humble to si Mr. Vice President. Si Oli, dati ko mong kasamahan sa Commission on Audit bilang auditor. Then who's the other one? Actually ano pangalan, yung Tikatabo. Flor de Lisa. Hindi alam nyo, actually, although sabihin natin hindi siya nakakuha na certified, pero actually mahirap din kasi talaga yung chorus. Sa review pa lang, mahirap na. No? Pero I acknowledge her for her achievement being a chief accountant. So that is already a credible accomplishment. Ako po naman ay pinalad na makapangasawa rin sa katawan ni Dr. Amelita de Mesa at Apolinton de Mesa. Actually, siya, multi-awarded educator. Pero that is modesty, set aside. We were blessed with 5 children, 4 of whom were graduates, but yung pong isa ay isang special child. So ganun po talaga, Panginoon. We are residing now at Parañaque City, near the City Hall. And right now, I am a retired status, but doing some tax accounting work. Most of my time were spent in the academe, teaching accounting subjects and management subjects. So, yun po. What I consider to be the most special in my life is to realize that we owe everything to God. Lahat ng pag-aari natin, accomplishment natin, whatever it be, ay utang natin sa Diyos. Salamat po. Thank you. Thank you very much, Mr. Melencio. How about our next? Well, we have Ma'am Olympia Nunez. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay si Olympia Nunez Gonzales. Ako po ay byuda na since 2002. Ako po ay binayaan ng 3 anak na lalaki at kasalukuyang naninirahan sa Los Angeles, California. Pero naiwan po ang 3 kong anak dito. Ako po ay nagtapos sa University of the East, Bachelor of Science in Business Administration, major in accounting at naging CPA din po. Ako po ay nagtrabaho sa Commission on Audit for 35 years. Kinailangan po mag-retired para mag-alaga sa aking nanay na nagkasakit sa California. Ang maganda pong nangyari sa aking buhay, ika nga ng aking asawa,
ay nang mapikot ko daw siya. Yun lang po. Okay. Maraming po salamat, Ma'am Yes. How about moving on to Mr. Hill, San Pedro? Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa aming teacher na nagtiyaga noong mga nakakaraang taon. At ako po ay lubos na nasisihan dahil blessed po tayo dahil 50 years na hindi po tayo nagkakita-kita. Ngayon po ay nagkakita-kita po tayo pamamagitan ng ating President si Pinsan Ed Sapra na naging masigasig upang maging matagumpay ang pagtitipong ito. Ako po ay si Hill San Pedro, isang retired Philippine Air Force, at ako po ay biniyayaan ng 3 anak na lalaki na sa awa naman po ng ating Panginoon ay nakatapos ng pag-aaral at may kanya-kanyang buhay. Ang pinakamahalagang nangyari po sa aking buhay ay sa dami ng aking pinagdaanan, alam po ng aking pinsan na siya, Villarama, na marami pong nangyari sa aming buhay. Bilang isang military ay nakaranas po kami na hindi po namin alam kung kami ay makakaligtas at makaretard sa serbisyo. Dahil napagdaanan po namin ang mga maraming sa EDSA Revolution, naging critical po ang aming naging buhay noon. At yun lang po, at ako'y nagpapasalamat sa pangyayari ito. At ito, sa palagay ko po, ito ang pinakamagandang nangyari sa aking buhay, ang makita ko kayo muli, mga classmates. Maraming salamat po, Mr. Hill. And of course, how about Ma'am Amada? Gandang umaga. Ako po si Amada Santos, ngayon ay Mendoza. Nakatira sa Marungko. Wala akong pinag-aralan. Pero meron akong 5 anak. Naawa ng Diyos ay nakatapos naman. Ako lang ang hindi. Salamat po. Maraming po salamat, Ma'am Amada. I salute you for that. Nakapagpapasyon 5 bonggo. How about Ma'am Erlinda? Hello classmates, magandang umaga. Ako'y tuwan-tuwa na maka-attend dito sa ating reunion. Matagal na akong excited, no? Ako po si Erlinda Santos, ngayon ay Perez. Nakapangasawa po ako ng taga Santa Maria. So, Bulakenyo po. Ayun, kasama ko siya. Oh. Ayun. Nagkaroon po kami ng 3 anak. At 4 rin po ang aming mga apo ngayon. Nakapagtapos naman po ako ng BS Nursing. At nakapagtapos na Austria. At kasalukuyan ding nakatira doon. Pabalik-balik. So, I wish all of us a very happy celebration of our reunion. Mabuhay! Ma'am Nelia. Magandang tanghali na po eh. Magandang tanghali sa inyo lahat, mga fellow classmates, mga fellow teacher, at mga bisita. Ako po ay si Nelia Santos. Nagkasawa po ako pero hindi rin kami pinalad na magkaanak. Kaya lang po namatay na siya 5 years ago. Nagkaroon din po ako ngayon, nagpalaki ko na isang pamangkin. Ngayon siya kong kasama sa bahay. Ngayon, nagkaroon po ako ng maganda-gandang hanap buhay na sabi ko na. Nagpapatahi ako sa Marungko at hanggat Bulacan doon ako nakatira ngayon, Marungko. Hindi rin po ako nakatapos sa pag-aaral, 4th year lang. No. Kasi po, nagawa ng naulila ako sa China. Dana. Maraming salamat po, Ma'am Nelia. Moving on to our next. Thank you so much, ma'am. Next, we have Sister Julieta. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Malapit na tanghalian, malapit na tanghalian. Ako po si Julieta Seda. Tawag nila sa akin mga kaklase ko, Juliet.
No, yung iba ang tawag sa akin ni Teteron kasi Seda is Tela eh. No, soli mo nga ito kay Teteron, sabi. So, ngayon ako ay sister. Nagturo ako sa De Los Santos ng mahigit 10 taon. And then, doon din ako nagtapos. Nagtapos ako ng high school sa De Los Santos, nagtapos din ako ng college sa De Los Santos. Pagkaraan ng pagtatapos namin, tapos na rin yung college. Yun ang malungkot doon, no? Kasi ang mga eskwela sa Manila malapit lang naman sa Bulacan, no? So they prepare to go to the city. Masasabi ko lamang po ang dulot sa akin na ako ay makatapos at makarating sa kung saan ako ngayon ay dahil sa aking paniniwala. God provides. And every obstacle that comes my way is a stepping stone to success. Hindi ko consider ang lahat ng mga distractions or mga obstructions that will hinder my going up to finish and obtain a diploma. So sa ngayon, ako ay member ng Secular Institute of the Two Hearts. And may community kami sa San Jose City, Nueva Ecija. Meron din kami community sa San Pablo, Laguna. Nakarating na doon si classmate Alta. At inaanyahan ko po kayong dumalaw sa San Pablo, sa lugar namin. Sana po, kasi ang bahay namin ay nasa bundok. Pero pwede namang umakyat ang sasakyan doon. No? Kaya ako po'y naiyak talaga kanina sa invocation kasi ang tagal-tagal na talagang hindi tayo nagkita-kita, no? Alam niyo po, pagka si Miss Santos ay nag-bell na babateng-ting yan, ano? Kasi ako po ay working student, true and true, no? Pag nag-bell siya na, ting-ting-ting-ting-ting, ako po ay kumakaripos na ng takbo at sasabihin ng mga kaklase ko, saan ang sunog? Saan ang sunog? No? Eh kasi gano'n ako, yung fear ko sa kanila na sumuway sa utos nila, ayokong magalit sila sa akin. Kaya pag sinabi nilang, alam mo bang gawin to? Kahit hindi ko alam, sasabihin ko, alam ko po. Pero pupunta ako kay T. Pascual, yung tatay ni Lolit. Asan si Lolit? Ayan. Kasi ang bahay nila nasa tabi na school eh. Pag sinabi ni Miss Santos, alam mo bang, kasi mag-a-assist ka sa paglalagay ng ilaw o kaya nasira yung generator, no? Alam mo bang gawin niya? Hindi po. Pero sasabihin ko kay T. Pascual, punta kayo sa school para tulungan kami gawin to, no? So yung buhay ko na sa aking palagay naging madali at nakayanan ko ang krus sapagkat yung devotion ko sa Mahal na Birhen. Sapagkat ang patron ng Marong ko ay ang Immaculate Conception. Kaya palagi yung dinadasalan ko kapag nagdadaan ng posisyon, lahat, siguro litanya ng mga pangangailangan ng aking inuusal. So ngayon, ako yung papasalamat sa Panginoon at papasalamat din ako sa aking mga classmate. Yan si Aurora, si Nora, sino pa, si Nelia, yung mga kagasulukan. Kapag kami kumakain ng cornic, kung anong bilis ng lakad namin, gano'n din ang bilis ng kain namin ng cornic. At tapos ngayong mahal na araw, lahat yata ng bisita pinupuntahan namin. Lang si Consosya, maganda boses nun Sana nga nandito siya, no? So, nagpapasalamat ako sa lahat sapagkat sa awa ng Panginoon tayo ay nagkasama-sama at ina-assure ko, kasama kayo sa lahat ng aking panalangin. Maraming salamat po, Sister Julieta. Moving it to Ma'am Josefina. Hindi na ako gagamit. Sige po, kaya. Okay. Ang pangalan ko, Josefina Torres, ngayon Gison, tapos widow. Meron akong 2 anak, and then, Saan po sila, yung 2? nasa Maryland ang lahat kami. Actually, dumating lang ako kagabi para lang kayong ma-meet na lahat. Wow!
And I will be back Tuesday early morning too. That's it. How do you feel right now, ma'am? Very happy. So ano po nangyaring special sa inyong buhay bago po ang araw na to? Special? Yeah. Anong special? Okay, so ganito na lang po. Ano ba yung most unforgettable na nangyari po sa inyo way back ng inyong days together? Natapos ko, nakakuha ko ng nursing, nakapag-practice ako ng nursing sa US at newly retired. Oh, that's it. Thank you very much. Mr. Abelardo. Nagulat ako sa boss niyo, sir, ha? Fairness, ha? Hindi, malapit nang mag-announcer ako ni Duterte. Asahan ko po yan, ha? Kaso matagal pa yun, ha? Anyway, magandang umaga sa ating lahat. At muli ay nagkatipon-tipon tayong lahat dito. Magalang maligaya ako sa mga oras na ito dahil sa katunayan ako'y nakapag-retiro sa government service din. Nang buong akala ko, ako ay total retired na. Hindi po pala. Ako po'y nagsisilbing bilang driver ng aming pamilya. Ganun din po, sa kabila ng aking pang-araw-araw na buhay, ay naglilingkod din po kami sa simbahang mag-asawa. Katunayan ay hindi man po nagkaroon ng katuparan ng pagiging lay minister ko, naglilingkod naman po bilang chairperson ng marriage counter. At sa PREX, kasama rin po kami magkasama bilang chairperson din po kami mag-asawa sa PREX sa San Pablo Apostol, Nyugan, Angat, Bulacan. Sa ngayon, meron po kaming 3 anak na masasabi kong nagsipagtapos din po naman silang lahat. At ang aking pangalawang anak na lalaki ay nasa California rin. At ang bunso ko ay nasa Dubai. At ang kasama namin sa pamamahay namin ay ang aming panganay na anak na babae. Awa ng Diyos, ako'y hirap na sa buhay. Pero nakakain ko naman lahat ang gusto ko. Maraming salamat po. Okay lang yun, at isa kain niyo po yung masarap. Magandang umaga sa inyong lahat, mga classmates. Ano? Actually, pasensya na kayo dahil talagang umiika ako, nahiya ako sa inyo na mag-kain ako eh. Dahil talagang may diferensya yung Then ako nga pala si Aurora Villarama. Then yung napangasawa ko nga pala ay si Ricardo Santos, taga Pangasinan. Then ngayon, byuda na. Nagkaroon kami ng 4 na anak. 3 sunod-sunod na babae at 1 lalaki. Ayun, mataba. Ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko, totoo lang, sa dami ng pagsubok, sa dami ng ikangay-bagay na dumaan sa buhay ko, nagkaroon ako ng blessing sa mga anak ko. At ngayon, nakatira kami sa BGC na yun, talagang nakita ko sa mga anak ko talaga na sila'y malilingon at talagang ako lagi ang priority. Kaya masasabi ko talagang andito ako, nakatayo ng na yun, kahit na karami kong pinagdaanan. Na ika nga siyempre sa pagsubok, balita ko, mahirap na kami, ganito. So, ngayon ko nakitang hindi pala dapat sumusuko ang isang tao. Pag ikaw ay nakadapa, tatayo ka talaga, no? Kaya, yun lang. At nga pala, samantalahin ko muna nung papasalamat ako sa ating classmate, lalo na si Rebecca, na talaga yan, laging nagpapaalala sa akin. Laging masasabi ko talaga na yan hindi nagsasawang tumawag sa akin, lalo na nagkaroon ako ng depresya sa paa, na laging tumatawag, at kahit anong oras, siya, very and then si Presi. Yan si Best, number 1 din yan. Na talagang hindi ko makakalimutan sa sa lahat ng classmate natin, and then si Pipito. Dahil si Piping, kahit na ganyan yan, nung malaman niyang may diferensya ako dito sa totoong, hindi ko ini-expect na pupuntahan ako sa kondo. Dahil sa isang ganda, para madalanlan ako talaga ng healing water na nanggaling sa abroad.
Pero napakalaking bagay sa akin. Kaya salamat sa inyo and then sa inyong lahat. Thank you. Mabuhay tayong lahat. Ay, Po, pwede ba yun? Gagayahin ko si Piping. Sino po ba ang misis niyo po? Andun yung aking, yung pinakamagandang nangyari sa buhay ko rin. Oo, di ba? Ma'am, dito po tayo. Samahan niyo po si husband, tapos Pwede mag-selfie ko na naman lang po sabihin, kayo. Magandang tanghali po sa ating lahat. Ako po si Jose Villarama. Kilala sa pangalang si Joji. Si Abelardo, si Abe. Siguro tataka kayo, ba't sabay kami gumraduate? Well, you're that's mine, sabi nga. Kasama ko, well, bago ko ipakilala ko, ako po ay nagtapos ng kursong Bachelor of Science in Electrical Engineering sa Piatti University. At kasama ko naman ang aking asawa na isa ring chemical engineer. Nag-graduate naman ng Mapua Institute of Technology. Kasama ni Presidente Ed Sapra sa Mapua. Kami ay biniyayaan nagkaroon ng 3 anak na lalaki na may pagmamalaki naman namin na pawang nakatapos din ng pag-aaral, pawang mga professional ngayon. Kami ay nagkita sa isang kumpanya. Imagine, nakita niya ako doon sa kumpanya na yun. Napakaswerte. We worked there for 15 years bago kami nag-venture sa isang negosyo. At siguro masasabi ko na yun yung pinakamagandang pangyayari sa buhay namin dahil siguro kung hindi kami nagnegosyo, baka hindi rin namin napaaral at nagkaroon ng konting magandang buhay. Yun lamang po at by the way, magpapasalamat po ako sa ating presidente kay Ed. Dahil, would you believe, ako po ay nasabihan na Ed ng may ganito okasyon, barely 2 days lang ang panahon. Kakadating lang po namin noon, galing sa Japan, medyo namasyal po kami ng misis ko. Nahihilo pa ako, hindi ko alam kung ano gagawin ko. Sabi ko, Ed, hindi ko alam kung paano ako makakarating dito sa okasyon na ito. But nevertheless, ako'y tuwan-tuwa at tinuturing ko ito isang malaking pribileyo dahil kami ng wife ko ay nagkaroon ng pagkakataon na kayo, na mga kaklase ko na sa nakaraang 50 taon ay na-meet ko at hindi naman nagbago mga itsura natin, mga pogi at magaganda pa rin. Yung ating teacher na si Miss Ichi Bernardino, si Mr. Ricardo Santos, ganun pa rin. Maganda, guwapo. Would you like to say something? Medyo may stage fright yung misis ko, so pinakilala ko na lang sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sir, bago po kayo umupo, ilang years together? 40 years. 40 years, yes. Kailan niyo po huling nahalikan si ma'am? Parang kagabi lang. Ulitin po, meron tayong replay po ngayon. At saka tuwing Sabado. Tuwing Sabado lang, scheduled? Yes. Peace be with you. Ayan. Thank you so much, Mr. Villarama. Thank you so much, ma'am. And of course, last but not the least, the President, Mr. Ed. Palakpakan. Wow! Coco Martin! Sir, parang banat na banat po kayo doon. Ako pinaglaloko niyo ako, sir, Banat eh. Saka itim po yung buhok dito eh. Huwag tatanggalin. Okay ba? Anyway. Banat Yung tumawa dyan. Anyway. Most of you know me already, dahil ako yung nag-communicate sa inyo and everything, But to say a little things about myself after 1969, nagtapos ako ng Bachelor of Science in Metallurgical Engineering sa Mapua Institute of Technology na nasabayan naman ng pagbagsak ng ekonomiya at nakasama ko hanggang ngayon. I married
with 4 children who are all graduate na rin ng college. Nakatira kami ngayon sa Marikina City. Ang pinaka-espesyal na nangyari sa aking buhay ay nawalan akong trabaho nung ako'y 45 years old. 67 na ako ngayon, kaya very special ang nangyayari. 22 years na ako walang trabaho. Totoo yan. So, yung mga gustong i-PM lang ako, bibigay ko sa inyo yung bank account ko. Thank you. Maraming salamat, Sir Ed, our President, for your batch reunion. But of course, this time, bago tayo kumain ng ating lunchtime, may we have the beautiful Ma'am Priscilla. Dito po sa harap. Dala niyo po yung lesson plan. Hindi nga ano ba yan? Good morning sa ating lahat. At una, nagpapasalamat ako kay Ed dahil siyang nag-workout nito para magkasama-sama tayo lahat. And thank you also sa technology dahil madali ang ating connectivity. I am already a widow, widowed in 2015. I have 2 children, a boy and a girl. Yung girl kasama ko dito sa Marikina, the boy is living in Canada. I have 2 grandchildren. Namimiss ko dahil hindi ko kasama. So, araw-araw, isa lang kami. Ano pa ba sasabihin ko? Sino po pinakamabait sa batch na to? Pinakamabait? Pinakamabait muna. Lahat sila mabait. Sino pinakamasipag mag-aral? Ayan, si Ed. Si Julieta. Sino po pinaka-late pumasok? Ay, palagi ako. Kayo po yung late? Oo, hindi naman nalilate. So kayo po yung nasa labas ng Pero classroom? huli akong dumadating. Okay lang yun. Maganda naman isa sa teacher pag late pumapasok eh. Para yung mga latecomers nakakapasok din. Anything else to say, ma'am? Ang hinahanap ko, nung first year kayo, may kaklase kayong Marcelo Siapco. Natatandaan ko yun kasi first year of teaching ko nung first year kayo, di ba? Eh, ang gulo-gulo niya sa klase. Pinagalitan ko, lumabas ng klase, umuwi. Tinawag ako ni Ms. Urbano sa office. Ba't mo pinauwi yung eskwela ko, ma'am? Hindi ko pinauwi. Lumabas dahil pinagalitan ko, ang likot-likot at nanguha ba? Andito na po siya ngayon. Bumalik na po siya. Ganon ang nangyari. Itong klase na to, hindi ko inabutan ng graduation nila. Kasi 3 years lang ako nagturo. Nagturo po From doon. first year nila hanggang 3rd year. And luckily, though I am not a CPA, I work in an accounting firm, international, PricewaterhouseCoopers. Wow. Which is, sabi nga nung boss ko, it pays to be connected with Pricewaterhouse. Kasi ang dali kong kumuha ng visa. Maraming salamat, Ma'am Priscilla. And now, completing our set, Mr. Rick. Buti si Ed, bago ako pupunta sa school, tumawag. Sa halip na papunta ako sa eskwelahan, dito na ako dumiretso. Magandang tanghali o umaga sa inyong lahat. Gusto kong alamin na tinatanong ng iba, Sir, ba't nagtuturo ka pa? At age 71, I'm still alive. And I am connected at Bulacan State University. Actually, I'm a Doctor of Philosophy, graduate of UST. Kaya minsan pag tinatanong, saan si Dr. Rick? Hindi na ako kilalang si Mr. Santos. Kasi nga, from several university, Baliwag University, Bulacan State University, La Consolacion University, Siena College, FEU, UST, na-travel ko na lahat. So, sa dami ng estudyante ko, sa totoo lang, hindi ko kilala. Kaya ako ingat na ingat minsan dahil mapatiin ka. Di ba si Mr. Santos yun? Eh, kung ako hindi mag-aayos sa sarili ko, bakit ganun mukhang hukluban na? So, meron akong counting message para sa inyo. In my life, that you have reached the golden years of your reunion, you have 5 fingers in your hand. In my book, I have written the message of God, why you have 5 fingers. Paki-take note lang nyo at ito yung mahalaga.
sa unang kamay ng inyong buhay, first 20 years is education. Those who has not accomplished education for 20 years, when you were born after you reached age 20, it's a failure of God's destiny to you. Okay? After 21 to 40, you have to work, whether you have to employed or have a business. Correct? This is a choice of your life. When you reach 40 at the center, 40 to 60, life begins at 40. Sana nang narating nyo edad 40, you are stable ready with family and successful financial. Hindi yung kapos sa buhay. Pagdating nyo dun sa pang-apat, which is 61 to 80, naroon ako. Kailangan ang buhay continuous, hindi pwedeng retired. Kasi pag nag-retired kayo, the mental and physical activity of your body will collapse. Pwede bang magtulog ka na lang? Sa sasakyan man, kapag inarada mo, masisira, correct? Baterya, kung ano pa man, tao man, ganun. You have to be active. That's why I'm very active at age 71. The last one, which is the gift of God for legacy, is 80 to 100. Sana marating natin lahat. At sino man makarating sa edad na 100 at ako'y buhay, I'll give you 100,000 reward. Lapit lang kayo sa akin, hindi na sa gobyerno. Okay? Now, gusto kong i-share. Kanina dala-dala ko, papasok nga ako eh. Ang linya ko sa specialization ay taxation. Kaya pag nadidinig ko, si Enrile daw ay master in taxation, I'm a doctor of tax. When you want your property to be saved, consult me. Maraming tao ang naiwan ang kayamanan, nagdusa tax dahil hindi pinagandaan ang kanyang buhay. There is a proverb I would like to share with you. Live wealthy. Mabuhay kang mayaman, mamatay kang mahirap. Bakit naman ganun, sir? Sabi mo, mabuhay ng mayaman, tapos gusto mo pag namatay ako mahirap. Kasi pag may naiwanan kayong property sa pangalan ninyo, na maiiwanan sa asawa at anak nyo, the government is a silent partner beneficiary of your taxes. Wala kayong ilulusot sa gobyerno. Pero pag ako kinonsultan nyo, magagawan ko ng paraan kung paano tayo makami-minimize. Kahit sa mga accountant, hindi nyo na-practice ang estate planning. This is my book. I want to share but hindi ako handa. I have written what I have practiced for my life. Yung subject ko na kinuha ko sa UST, yung professor ko, na-meet ko lang sa unang pasok. Sino kayo? Nagpakilala kami. Binigyan kami ng assignment. Ang binigay sa aking assignment, 1 million to transfer it without any, sandali lang, without any tax to pay. Isang kababayan ko at estudyante ko na isang hinyero, tigasulukan, Dr. George Gonzales, was my student at the graduate school. Anak ni Sapra yun, ano? And then Gonzales, tatay, na tigasulukan. Kaya ako naibida, nagnegosyo yung tatay niyan, nagkwari. Nung matalo, nahukay yung katabing lote, hinabla. Attachment of property kasi nakuha niya yung lupang hindi kanila. Lumapit sa akin si Dr. George, Sir, tulungan mo ko, paano bang maiiwas na yung lupa ay hindi makuha. Sandali lang. Okay. Pag inatas ng court, anumang property, kasi liability, hindi mo pwedeng takbuhan. Before the decision of attachment can be implemented, inilipat ko sa kay George ang property. Patay na yung tatay niya nung inihabla, hindi na niya alam. So, extrajudicial settlement. Sa taxation, pag nagbayad ka ng ending ng December at nagbayad ka ng January succeeding year, that is 2 separate fiscal year. So, hinati ko yung property ng 1 taon, buwan lang ang pagitan. Nailigtas ko at tinanaw na utang na loob ng ating kababayan at estudyante kong si George Gonzales. Kilala nung karaniwan sa inyo yan. Kasi ako nagturo rin sa Lourdes, naging director ako ng Lourdes College.
Ang property ni Ditching Iska, yung nasa Tugatog, napunta sa gobyerno. Yung tinayuan ng Scout Ranger. Okay? Nung ako'y maging director ng eskwelahan, binawi ko yon sa gobyerno, pabalik sa Lourdes. Kaya yung Lourdes College sa Bulacan ay napunta sa itaas, doon sa kanto ng Marungko at Sulukan. Correct? O, yun lang binibito ko sa inyo. Sa mga tweet, isa sa prominent ko ring natulungan ay ang pamilya ni Mayor Pablito Mendoza. Mayaman, maraming area sa Tabuk, Sulukan, at Bustos. Nung mamatay, 2 years after, kailangan isettle yung property para malipat sa kay doktora at sa mga anak. Again, they need to pay 10 million because of the full asset. Binibita ko to sa inyo dahil alam kong lahat kayo may personal property. Pero wala kayong tax consultant na magsasabi sa inyo ang ganitong paraan natin. Isinishare ko lang sa inyo to upang sa ganoon, sa isang pagkakataong aking malakas at mentally and physically able, I can help you with your problem of ownership. Walang ari-ariang pwedeng iwanang hindi babayaran ng tax sa sino mang tagapagmana. Kahapon lang may tumawag sa akin, 25 million nasa Metrobank. Sa new train law, 6% of that has to be settled, to be paid to the government. Kasi nga kayo, ang mga magulang natin, ang ugali nung dati, putang inang muweka, kay lakas-lakas ko pa, ba't nililipat mo na yung property sa iyo? Tama po ba? Okay, so mga tweet, ngayon ang panahon, normally, physically able kayo, iplano nyo na ang lahat ng ari-arian, papunta sa anak at apo, upang pag kayo namatay, wala na kayong ari-arian, maligaya kayo, mahirap man kayo, pero wala kayong problemang away na iwanan. Okay? Now, last message I have. A mentor can only be a great teacher when after the student like you have already not on my class, but succeed in life because you had acquired what I have taught to you. That is the only way I can be say, I am a great teacher. Hindi ko ikinahihiyang aking guro. Sapagkat forever being a teacher, I follow Jesus Christ as the head of my profession, maestro. Okay, isa pang paalala. At the center ng ating pagtitipon, kinalimutan ko yung kikitain kong 3 oras. Kasi siyempre mukhang pera din ako eh. Kasi I always count how many hours I have to teach, how much I have to receive. Hindi kayo maniniwala, baka manghinayang kayo, 1,000 isang oras ako. 3 oras, di may 3,000. Hindi ko matanggihan si Ed. Sabi ko, siguro may ibang bagay naman kung isasakripisyo ko yung 3,000. Kasi meron naman akong maimensahe sa inyong maganda. Okay, I would like just to remind you these things. Kasi bihira tayo magkita, siguro sa pagkakataong ito lang yung bagay na pwede kong iwanan uli sa inyo. Medyo mahina ako sa... Okay, to all my students who are here, this is my reminder with you. Sa buhay na natitira sa inyo, ilagay niyo ang Diyos sa sentro ng inyong pamilya at inyong career. Seek the kingdom and everything will follow. Second, protect and serve your loved one, especially your family and children and grandchildren. These people are your treasure. Sila ang pinakamahal at pinakamagandang kayamanang ibinigay sa inyo ng Diyos. Third, people you work with and people you meet are the essence of your work and profession. Value and cultivate serving them, not looking to what you can expect from them. Fourth, practice self-determination, that not everything will be given and rewarded, even you have make the best for it. Hindi lahat ng bagay na pinaghirapan ay mapapasa atin. This is life. Everything you dream will be achieved if God will allow it. Your dream
is a contentment that if you accomplish it, you'll be happy. Huwag kayong ma-discourage sapagkat hindi lahat ng inyong hinihiling, God thinking is not our thinking. Yung gusto natin, mali. Lagi natin sinasabi sa Diyos, bigyan mo ko nito, bigyan mo ko niyan. Hindi yun ang tamang pagdasal. Ang tanging pagdasal, ipagkaloob mo, Panginoon, anong marapat para sa akin. Huwag mong banggitin gusto mo. Alam ng Diyos na hindi mo pa iniisip, alam niya ang para sa iyo. Huli, pause for this time. This is your reunion. Pakiusap ko, i-reflect nyo, ano na ba ang buhay na inyong narating. Kanina nadidinig ko yung mga kinukwento nyo, mga anak nyo nasa abroad, stable kayo. Please come back to check. Those experience you have made are your cherished to remember. You cannot correct the mistake. Past is past. The chapter of that life is like a book. You cannot erase what has been wrong. Hindi nyo na pwedeng isulat muli at alalahanin ang isang bagay na nakaraan na. Ang tanging magagawa na lang ninyo, sa huling buhay na binigay ng Diyos, gandahan nyo ang last chapter. Pagbutihin nyo ang legacyng iiwanan nyo at isulat nyo ng maayos na ang pangalan nyo hindi masasangkot na makasisira sa pangalang ipinundar at iminanan nyo sa ating mga magulang. Cherish your success as you have today and be humble. Touch the earth. Sino man at anumang yaman meron tayo, huwag niyong kalilimutan. Pera lang yan. Pera lang yan ng Diyos. Anumang bagay na meron tayo, hindi ating pag-aari. We are custodian, steward of God, wealth given to this world. Maraming salamat sa inyo at sa Pangulo ng Espiritu Santo na ako'y nagkapagbigay ng isang mensahe sa inyong lahat. Thank you very much, Mr. Rick. So guys, may isa tayong humabol na inyong batchmate pa. Please welcome Ma'am Merlinda Santos. Good morning po sa inyong lahat. Pasensya na po at ako ay late kasi galing pa po ako sa bundok. Pasensya na po talaga. Ako po si Merlinda Santos, ngayon po Gonzales. May dalawa po akong anak. Sir Santos, mas pogi ka ngayon. Teacher ko po siya sa MBA. Yun lang po. Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayong magbago. Kailanman, nasaan man ito ang pangarap ko. Makuha mo ba kaya ako'y agad at yakapin. Hanggang sa pagtanda natin. Nagtatanong lang sa'yo, ako ba kaya ibigin mo? At kahit lumuti na ang buko, pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi natin. Sabay tayo, mga ngarap sa nakaraan natin. Ang nakalipas ay iba ko, na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. At kahit mabuti